Hello guys, so nakabili ako ng Nintendo Switch 2 nung June 7, 2025. Sasabihin ko sa inyo guys, no, kung ano ba yung mga napansin ko sa kanya habang ginagamit ko to for the past 11 days. So darating na kasi guys yung official release talaga ng Nintendo Switch 2 dito sa Pilipinas. For example, itong Nintendo Switch 2 na to, na kailangan mo na nasa Hong Kong region ka para ma-download mo guys yung digital version ng Mario Kart. Tapos yung eShop ko naman guys ay naka-region sa USA. So ngayon guys, magkakameron na tayong sariling region natin. Sa PS5 and sa Xbox guys is wala pa ring sariling region ng Pilipinas. Pero sa vlog nga na to guys, no, focus muna tayo dito sa Nintendo Switch 2. So ito guys yung mga napansin ko sa kanya for the past 11 days. So unahin na natin guys, syempre yung dahilan kung bakit binili tong Nintendo Switch 2 ay dahil dito sa exclusive game na to, which is yung Mario Kart World. So ang official release again guys ng Nintendo Switch ay sa June 26 dito sa Pilipinas. So ang magiging game round nito is physical game round, no? Unlike nitong mga first release which is Hong Kong variant, na digital lang guys yung Mario Kart. So very good news yan lalo sa mga collector. Ako naman guys, di naman ako collector Mas preferred ko talaga digital game para less hassle. Kasi guys yung game naka-install na kaagad dito sa mismong Nintendo Switch, no? So hindi mo na kailangan ng physical copy. So about dito guys sa Mario Kart World, so ito guys yung mga napansin ko. Unang-una, mas cartoonish siya kaysa sa Mario Kart 8 Deluxe na mas appealing naman sa mga bata. Then pangalawa guys, kahit hindi ka naglalaro ng racing, nakaka-addict to sobra. Yung asawa ko guys na ayaw ng racing game ay napalaro talaga namin ito. Ang ginagandahan guys sa Mario Kart World na to, hindi ka na nahuhulog. Tignan nyo to, ihulog ko ako, di ba? Ayan o, di ba? Ayaw mahulog ko. Yan yung maganda dyan eh. Yan yung nakakabuisit eh, doon sa unang Mario Kart World. Pag lagi kang nahuhulog, di ba? Ayan o, ito hindi ka na mahuhulog o, kahit ano gawin mo. Yan o, hindi ka mahuhulog dito. So mas may enjoy mo guys yung game. Talagang karera lang talaga to. Ang isang issue nito guys, no, tinry ko sa 3-player game kasi nga tatlo kami nung asawa saka ng anak ko, ay bumababa yung frame rate niya, 230 FPS lang. Pero kapag yung game lang mismo, halimbawa 1 to 2 player ka lang, tas 24 character yan, syempre kasama yung mga CPU, wala naman kayong makikita ng pagbaba ng frame rate, no? So 60 frames per second, or minsan nga parang mas smooth pa siya sa 60 frames eh, kasi ang Nintendo Switch 2 is up to 120 frames per second. So para sa akin kasi guys, hindi ko masyadong napapansin talaga guys yung 60 or 120 frames per second, no? So siguro sa mga sobrang linaw lang na mga mata yun. Kasi ako guys, sa mga gaming console ko, minsan nilalako pa nga yan sa 60 frames per second lang eh. So kung sobrang linaw ng mata mo talaga, makikita mo dito guys na baka umaabot siya ng up to 120 frames per second. Wala pa talaga guys masyadong accessories ang Nintendo Switch 2, which is understandable naman kasi nga bagong labas pa lang siya. So mabibili mo ngayon is kamukha nito, Spigen na nano pop na case. So kinagandahan nito guys is na alis mo yung mga controller, yan, and protektado sila. Hindi ka mukha nung ibang case na isang buo to eh. So para maalis mo guys yung controller, minsan kailangan mong alisin yung buong case. Kung meron kang controller para sa Nintendo Switch 1, is pwede siya dito. Kamukha nitong GuliKit Kong 2 Pro controller, no? So pwede siya dito. So gumagana siya, walang lag, walang delay. Ang kinagandahan ng GuliKit ay sila yung nagpauso nitong Hall effect eh. Ibig sabihin nun guys, hindi siya nagdi-drift. So meron ako guys nakita sa Google ng mga case na nag-i-stick drift rin to guys. So in short, nasagot na yung tanong natin kung naka-Hall effect ba to. So hindi siya guys naka-Hall effect. So balang araw guys, mag-i-stick drift rin to, no? Which is nakakalungkot. So mas maganda niyan guys, no? Balang araw makagawa ng third party na Joy-Con para sa Switch 2. Kamukha nung ginagamit ko guys doon sa Switch 1 ko. Kasi guys yun, hindi yun nag-stick drift. So isingit ko na lang rin guys, no, na isa lang sa mga nakakatuwa. Diba sa Switch 1 hindi mo pwede itong gawin. Sa Switch 2 pwede mo siyang gawin. Ito, so nakita nyo to, baligtad rin natin yung controller. Ito rin, so baligtad rin natin. No, kakabit pa rin siya. Ito guys ang hindi nakakasawa sa mga Switch eh. Ito, satisfying na kinakabit mo yung Joy-Con. Ayun o. Oh. So about sa performance naman guys, ang napansin ko dito, syempre mas mabilis itong mag-load sa Nintendo Switch 1. So kung nagkameron ka ng PS4, tapos nagkameron ka ng PS5, so ganun guys yung pagkakaiba ng bilis ng loading niya. Kasi sa PS5, mamimiss mo yung loading screen eh. Halos wala ng loading screen guys ang PS5, no? Sa Switch 2 naman, meron pa rin naman siyang loading screen pero talagang mas mabilis yung kanyang paglo-load. Hindi ka mukha sa Switch 1 na minsan pwede ka pa magkape bago mag-load eh. Lalo na yung Smash Bros. Diba yung unang loading screen noon, ang tagal. Umaabot ng 1 minute. So Grand Prix. So si Bowser. And try natin to ulit. Yan. So tingnan nyo ah. Okay.
Yun. So nakita nyo, di ba? Sobrang bilis yan lang mag-load. So dahil nga sa mas mabilis itong mag-load, ibig sabihin nun guys is mas powerful to. So kung mas powerful siya guys and lagyan mo pa ng mas malaking screen and hindi pa siya OLED, so matik na yun guys, no? Mas mabilis siyang malobat kaysa sa Nintendo Switch OLED. Kasi guys, ang Nintendo Switch OLED, umaabot siya ng 3 to 4 hours. So ito naman, umaabot to ng 2 hours and 15 minutes kung tuloy-tuloy kang naglalaro. So same rin naman nung unang release ng Nintendo Switch 1. So ganun rin guys, kabilis siyang malobat. Sigurado to guys, magkakamero rin to ng Nintendo Switch 2 Lite. Magkakamero rin to guys ng version 2. And syempre, i-release rin nila yung OLED. So kung gumagawa ka kasi guys ng gadget, hindi mo pwedeng ilagay lahat doon. Kasi pag nilagay mo na lahat doon, wala ka nang pwedeng ibenta. Di ba minsan sa cellphone, ganun yung hinahanap natin na ang ganda sana niyan kung ganito yung processor, kung ganito yung camera. So hindi mo guys makukuha lahat. Diba sa mga flagship nga ng mga cellphone, lahat maganda na. Kaso wala siyang slot for micro SD. Na makukuha mo naman yun guys, syempre doon sa mga mid-range na mga cellphone or doon sa mga low-end. Pero sa flagship guys, wala akong alam na bagong flagship na pwede mo siyang lagyan ng memory card. So same rin guys sa mga Nintendo Switch. Syempre, hindi nila pwedeng ilagay lahat dyan kaagad sa unang release. Kasi pag nilagay nila kaagad yun guys, wala na silang i-release na bago. So marketing strategy talaga yun guys, no? Wala tayong magagawa doon. No? Yung magnet niya, di ba dati kasi ini-slide yung Nintendo Switch 1? So ito naman guys is magnetic. No? So magnet na lang siya. So baka raw mahulog. So ito, ilahin ko siya. Wala, matigas talaga to guys. Hindi siya mahuhulog. Naisip kasi ng iba baka mahulog kasi magnetic lang So mahirap talaga siya guys ihulog. So malakas talaga guys yung magnet nito. So para maalis mo siya guys again, so may pindutan dito, pindutin mo siya, nga. Pwede mo na siyang alisin kaagad. Pero kung pipilitin mo lang to, wala, hindi mo to mahuhulog. And sa tibay naman guys, nung wala pa tong case, kasi nga mahirap nga umanap ng case, ay nahulog to ng anak ko 2 times. So hindi naman siya nabasag. And isa pa guys sa reklamo ko dito sa Nintendo Switch 2, ay bakit wala siyang ibang kulay. Diba kasi yung Nintendo Switch 1, magkaiba yung kulay ng Joy-Con. So ito is blue, ito naman is red. So ito naman guys, ganun rin naman yung color niya, kaso sa loob lang. So mas maganda sana kung may ibang kulay ito no? Pero sigurado yan guys, maghintay-hintay lang tayo, magkakameron ng mga limited edition yan. Kamukha sa Nintendo Switch 1 na merong mga Zelda edition, merong Mario edition, at kung ano-ano pang mga limited release na kakaiba yung kulay. So isa pa guys na napansin ko sa kanya ay kapag naglalaro ka ng mga Nintendo Switch 1 na games, so same performance rin siya guys dito sa Nintendo Switch 2. So again guys, kapag Nintendo Switch kasi yung binili mo, so wala ditong settings. Kasi talagang plug and play lang to. So pag nilagay mo yung cartridge mo, kung ano yung nandoon mismo sa game na yon, yun ay malalaro mo. Unlike kapag Windows based na handheld like ROG Ally, or kahit nga guys yung Steam Deck, ay matitimpla mo pa guys yung mga games. So pwede mo pantaasan yung resolution ng game mo, pwede mo taasan yung graphics. Dito guys hindi. Kung ano yung nilagay ng developer dun sa game na yon, as is na yon. Kasi tinitimpla talaga nila yan guys para dun sa hardware. So kapag Nintendo Switch 1 na games yung binili mo, syempre, nakatimpla yon para sa Nintendo Switch 1 talaga. So, yun lang rin yung makukuha mo. So, yan yung kadalasan na reklamo ng mga tao dito na hindi man lang raw nag-upgrade yung mga graphics ng games kapag Nintendo Switch 1 yung bibilin mo. Pero yun nga guys yung dahilan no, kasi backward compatibility lang rin yan. So, makikita mo rin yun guys sa PS4 and PS5 kapag backward compatibility nilalaro mo ng mga game. So, kung yung game sa PS4 is 30 FPS lang, kapag nilipat mo sa PS5 yun, at wala siyang update, is 30 FPS pa rin siya. So sigurado yan guys, magkakameron niya ng update sa graphics, siguro sa 2K26. Or kapag nagkameron na siya ng version para sa Nintendo Switch 2. Siguro wala pang 20 yung games na talagang dinesign para sa Nintendo Switch 2. So meron naman mga games katulad ng Zelda na meron siyang update para sa Nintendo Switch 2. Kaso babayaran mo pa. So ang bayad doon is mga 500 pesos or $10. Pero itong 2K25, kung ano yung gameplay nito sa Nintendo Switch 1, pareho lang rin. Walang pinagkaiba, walang pinagbago. As is pa rin siya. So guys, conclusion lang tayo guys no, kung worth it ba bumili ng Nintendo Switch 2. Kung meron ka na guys Nintendo Switch OLED, huwag ka nang bumili nito. Stick ka na lang dyan sa Nintendo Switch OLED mo kasi halos lahat ng games na malalaro mo sa Nintendo Switch 2 is malalaro mo rin dyan sa Nintendo Switch OLED mo. So kung 2K25 lang nakamukha nito ilalaruin mo, mas maganda guys, stick ka na lang dyan sa Nintendo Switch OLED mo. Huwag ka na muna mag-upgrade dito. So kailan ka ba guys dapat mag-upgrade? Siyempre unang-una nga, kung mas marami na guys na exclusive game
para sa Nintendo Switch 2 na hindi mo la guys malalaro sa Nintendo Switch 1. Kasi nga guys, kung yung lalaruin mo rin is mga Nintendo Switch game, kasi nga guys, kung Nintendo Switch games lang rin guys yung lalaroin mo sa Nintendo Switch 2, pareho lang guys ng gameplay. Walang pagkakaiba. Pero na lang dun guys sa mga upgraded version to Nintendo Switch 2. And syempre, kung hindi ka naman na-hype o na-FOMO dito sa Mario Kart World, Mario Kart 8 Deluxe lang guys, no? Pwede na yan. Pero kung wala ka pang Nintendo Switch OLED at first time mong bibili ng Nintendo Switch, mas maganda guys, syempre, dumiretso ka na sa Nintendo Switch 2. Kasi guys, future-proof na to. So kung may mga bagong game, like itong Mario Kart World, or yung mga lalabas pa guys para sa Nintendo Switch 2, hindi mo na kailangan mag-upgrade. Di ba? Kasi bibili ka ng Nintendo Switch OLED ngayon. Tapos mag-upgrade ka rin naman in the future. So mas maganda guys, dumiretso ka na sa Nintendo Switch 2. Pero kung may hardware syndrome ka nga nakamukha ko na lahat ng gadget is gusto mo mapasayo, so kung meron ka ng Nintendo Switch na OLED, syempre, bumili ka na rin itong Nintendo Switch 2 para mas marami kang mahahawakan. The more, the merrier. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, no, syempre wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to. At i-turn on mo na rin yung notification bell para laging updated pag may mga bago kong upload ng mga video about sa gadget. And kung may mga tanong ka o mga question o gusto mong pag-usapan natin, no, mas maganda i-comment down mo sa baba. And syempre guys, kung gusto mong bumili ng Nintendo Switch or Nintendo Switch na OLED, para hindi ka maloko, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba guys legit na nakakabili. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Shhh!